93W na-dissolve na. Kaya lang, pinalitan naman ito ng 94W. Shear line, bahagyang mas tumaas ito kasi nagpapapekto ngayon sa Northeastern Luzon. Pero patuloy na mga kaulapan sa nalalabi ng Northern Luzon, kabilang na ang ilang bahagi ng Northeastern Luzon at West portion ng Luzon ay asahan ang mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog ngayong maghapon. Eastern Mindanao at eastern part ng Visayas, magkakaroon ng may ilang kalat-kalat na ulan dahil sa pamumuo ng cluster clouds na may mga dalang pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikatlong araw ng November 2023. Ang oras na ating voice prompt ngayong umaga ay alas 10:09 na o alas 10:10 na ng umaga. Nakakaranas tayo ngayon ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers, especially sa may bandang Bicol region at may mga ilang pagkulog at pagkidlat. Pero typically sa may bandang silangan ito ng bansa, dyan sa may west portion ng Visayas. Sa Hilagang Luzon naman, typically sa may extreme northern Luzon, hanggang dyan sa may bandang Babuyan Island, epekto nga po na bahagyang mataas na level ng elevation ng shear line natin na umiiral dyan, kaya nagkakaroon ngayon ng mas maulap na papawin dyan at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan, epekto ng ating shear line na nag-accumulate ng mga pag-ulan dahil sa salubungan pa rin ng ating warmer air dito sa may silangang Pasipiko at amihan naman magmumula sa north-eastern zones. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, hazy at mostly cloudy pa rin ang iiral ngayong araw dito sa amin sa Caloocan City at makikita natin sa ating live CCTV snapshots, makikitang maaraw at bahagyang maulap ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So expected yan sa maghapon sa buong Metro Manila mga folks. Magiging hazy din dahil halos sa yung level ng himpapawid natin, halos mababa ang visibility. Halos yung, although yung kanyang light intensity nasa 628 watts per cubic meter or yung ating UV index ay nasa 6, medyo may bahagyang hazy po sa himpapawid kung titingnan ninyo sa labas. At naasahan ang mostly cloudy. Sa ating lowest temperature na naitala kaninang madaling araw, eksakto alas 12 ng madaling araw, ay nakapagtala kami ng pinakamababa at 26.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangan pa rin na temperatura na umabot ng 32.2 degrees Celsius. Kahapon din ang tanghaling tapat, 12:49 p.m. At dahil dyan, bahagyaring mataas ay naasahan nating heat index kahapon na naitala na aking weather station na umabot sa 42.9 degrees Celsius o halos 43 degrees Celsius. Hopefully ay aktibo na naman ang heat index nationwide mula kay Pag-asa. At kung itatabi natin sa mga weather stations si Pag-asa, well, wala tayong update pa rin mula kay Pag-asa. So mukhang mahaba-haba ang kanilang bakasyon. Mukhang wala rin silang pasok. Yung kanilang heat index monitoring personnel, wala po silang update. So baka yung personnel na namamahala sa monitoring ng heat index natin at temperature mukhang mananatiling wala sa opisina dahil wala po tayong latest update. Ang huling update pa rin ay nitong October 31, 2023 lamang. Minsan dala-dala ng laptop, mga folks, dyan sa mga taga-Pag-asa ay magkaroon sana kayo ng automated control system ng inyong opisina para kahit nasa beach kayo ay nakokontrol ninyo ang pagmamonitor ng mga weather stations at updated lagi ang inyong webpage. Kaya wala tayong data feed mula sa kanila ng latest ng ngayong hanggang kahapon mga folks. So diretso agad tayo sa ating report. Sa ating peak extremes in past 24 hours, nakapagtala naman ang Zamboanga Peninsula pa rin na nangunguna sa may pinakamalinsang temperatura na umabot sa 36.1 degrees Celsius. Sa Baguio City, balik sa stationary na pinakamababang temperatura sa bansa na nasa 17.4 degrees Celsius sa Baguio City. At sa Inulan naman, ang Calayan, Cagayan naman ay umabot sa halos heavy rain shower sa kanila na umabot ng 90 mm ang total rainfall.
Kahapon dito sa amin sa Caloocan, umulan din sa amin, umabot ng 11.1 millimeters ang naging total rainfall. So halos sa light to moderate showers ang inabot namin dito kahapon. Nagkaroon lamang ng isolated rain showers. So sa unang linggo o maaaring sa unang linggo ng ng November ay nakapagtala lamang kami ng halos 19.2 millimeters ang total rainfall sa ngayon. Well, 3 araw pa lang naman yan mga folks. At kung mapapansin niyo sa ating dashboard, nawala na po si 93W. Pinalitan naman ito ni 94W na halos doon din sa pinanggalingan ni 93W. So, unknown reasons, pero wala tayong magagawa dahil automated yan na nakakontrol mula sa aking tropical cyclone system. Nangangahulugan lamang mga folks na si 93W ay dinisolve na lang, pero nakapagtatakang pinalitan lang ito ni 94W na nasa same position lamang ni 93W. Yan ay ating didiscuss mayam-yang konti. Si Mayon Volcano na natiling moderate ang kanyang thermal anomaly. Well, as usual, stationary lamang yung behavior ni Mayon Volcano mga folks. So sa mga taga Bicolanos natin na malapit kay Mayon, matsyag-matsyag lamang po, stationary lamang yung behavior niyan. So wala pong dapat ikabahala. Maging listo lamang palagi sa anumang magiging pagbabago ni Mayon Volcano kung sakali. Sa ating outside humidity ay medyo katamtaman pa rin ang ating outside humidity na 76%. Bumababa ito ng 2% since last hour. Manatiling mataas o bagyang mataas ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals. Steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status ay mayroon pa rin tayong 14 hours and 37 minutes para mag-high tide. So, mukhang nitong maghapon ay mukhang nasa low tide po ang Manila Bay. So, mukhang maghapon muna kayong malayo-layo dyan sa Pampang. Doon muna kayo sa medyo mas malalim na maging isda dahil expected natin kapag mababaw kasi ang tubig sa karagatan, kukonti o halos wala tayong maaaning isda. Alam naman ninyo yan mga folks. So, kapag masyadong mababaw o mababa ang level ng tubig, lalo na dyan sa Manila Bay, medyo layo-layo na lang muna mga folks. Dahil asahan ninyo na mababa o kukunti lamang o halos wala kayong maaaning isda dahil sa babaw ng katubigan ngayong maghapon. Dahil 14 hours pa po, mananatiling mababa ang level ng dagat dyan. So, baka maghapon na po na kayo ay mag-isda na lamang muna sa medyo malayo-layo muna ang karagatan, hindi sa malapit sa Manila Bay. Sa ating air quality, medyo mataas din ang ating air pollution. Nasa moderate ito at index of 80 or 25.92 micrograms per cubic meter. So, magmas muna po sa mga mahihinang mga baga dyan, mga folks. At sa ating almanac, sumikat po ang haring araw kaninang 5:52 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:27 PM. At ang ating warning dibus na po at 73% illuminated na lamang. Kakalubog lamang ito kanina. Ayan, actually, palubog pa lamang pala ito. Nasa elevation of 5 degrees na lamang ito. So, halos below horizon na po ang buwan. Palubog pa lamang to mga folks alas 18 na po ng umaga pero yung moon ay palubog pa lamang. Ayan, palubog pa lamang siya. So pa-moonset pa lamang siya ngayong umaga. So ngayon bukas naman ay sisikat naman ito mamayang gabi 10:17 PM at kinabukasan naman uli ng alas 10:44 ng umaga naman ito lulubog. Halos kagaya ngayong umaga, napalubog lang din ngayong umaga, yan o. Nasa elevation of 5 degree pa lamang. So, below horizon na siya, pero palubog pa lamang ito mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, ay magiging partly cloudy ang maghapon natin at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms, especially sa hapon mga folks. Epekto pa rin yan ng pinagsama-sama na po na epekto ng shear line at easterlies at isolated showers na iiral especially sa Luzon areas. 100% chance na pag-ulan ngayon, maging bukas po. Pero pagdating ng Sabado o bukas, magiging partly cloudy rin at may mga ilang asahang pagkulog at pagkilat. Pero bahagyang 50-50 ang chance na pag-ulan at 52% to be exact. So sa ating highest and lowest temperature expected in 2 days ay naglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius
and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Samantala, silipin natin ang potentially na drought warning natin sa bansa. Nakataas pa rin ang bahagi ng Zamboanga Peninsula at buong Davao Region at ilang bahagi ng Sorsogon area dyan sa may General Santos City at dyan sa may bandang border ng Davao City area mga folks. Hanggang sa ilang bahagi ng Compostela Valley nga po at ilang parte ng Agusan del Sur at Surigao del Norte. Medyo nakataas po ang drought warning dyan mga folks at makikita natin sa ating huling report nitong November 1, 2023. Makikita po ay mataas o bahagyang tumataas ang dry spell sa bahagi po ng Visayas mula dyan sa may bandang Negros Region at ilang bahagi ng Cebu area, Bohol, Leyte at Eastern Samar area. Around mga 300 to 400 po ang drought index classification dyan. So take note yan sa mga kababayan natin sa patuloy na makakaranas ng tag-init, expected po ang pagtaas din ng dry spell sa iyong lugar. Sa Mindanao naman, ang bahagi nga po ng bandang General Santos City ay bahagyang tumataas din ang dry spell dyan mga folks. So paghandaan po at kung sakali mag-imbak ng water reserves dahil maaring posible pang mas lumala ito lalo na sa unang taon ng 2024 mga folks. Kung hindi yan titigil at magtutuloy-tuloy yan mga folks sa buwanan natin na drought index monitoring ay makikita naman natin na mataas po ang areas na ito ng bandang Davao Region at lalo na sa may bandang General Santos City at Visayas Region. Lumawak po ito mula sa Negros Region, nadadamay na rin ang Bohol at Cebu area, Leyte at Samar Region. Sa Northern Luzon naman, ang ilang parte lamang sa may bandang Ilocos Norte, bahagyang tumataas din ang dry spell. Pero very insignificant pa at mababa pa naman yung classification base sa aking analysis. Sa pag-ulan naman, medyo below, way normal below pa rin ang ipinapakita ng buwanan natin na pag-ulan sa bansa. Pero nitong mga nakarang araw kasi, in 3 days ay inulan ng husto ang parteng Bicol Region. So makikita sa ngayon, medyo above average rainfall ang ipinapakita. Well, titingnan pa natin sa mga susunod na araw dahil 3 araw pa lang naman yan sa loob ng buwang ito ng November. Titingnan natin kung tataas yan dahil kung sakali bababa at mababawasan po ang dry spell. Ayon naman sa ating monthly drought index bumaba nga ang areas ng Bicol Region. Tumataas naman ang parte naman ng Visayas area. So bantayin natin itong maigi na wag naman sanang lumala ang pagtaas ng drought index natin mga folks. Sa daily rainfall naman natin, ang huling report ay November 1 ay inulan ng husto ang bahagi ng Cagayan Valley at ilang parte ng Tuguegarao, Santa Ana, Cagayan hanggang sa may bandang Kasiguran, Aurora at Palanan, Isabela. Humusto ito ng hanggang 90 to above 100 mm ang total rainfall dyan since November 1, 2023. So yung ating vegetation, medyo bad shot ang parte ng Luzon area, kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon, Zambales at ilang parte ng Isabela at Cagayan Valley area. Medyo mababa ang vegetation index ngayon dyan, damay ang Metro Manila. Pero good news naman sa parteng Visayas area, medyo mataas naman ang normalized vegetation index. Ang crops level ay lumalagpas naman sa 6,000 to 7,000 pa rin despite na tumataas ang drought index sa may bandang Visayas area. Mataas pa rin naman at maganda ang normalized vegetation sa buong Visayas at Mindanao area. Bagamat yung land surface temperature mas mataas sa parteng Mindanao area, tumataas ito ng daily maximum ng above 30,000 to 31,000 ang parteng nga po ng General Santos City at ilang bahagi ng Sorsogon area at Davao Region. Ayun, makikita yung medyo yellowish. Mga bandang 31,000 po ang ipinapakitang daily maximum nito. So dahil po dyan ay epekto na rin ng pagtaas din ng ating dry spell sa area na yan. So be wary mga folks. Sa pag-alon, manatiling mataas po ang pag-alon sa extreme Northern Luzon dyan sa may bandang Apari, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cagayan of course. Nasa 1.25 meters pa rin ang taas ng alon. So hanggang ngayong araw ay medyo bawal-bawal mo nang lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Diyan sa nabanggit po, lalo na sa Batanes Group of Islands. Mataas pa rin po ang alon dyan dahil sa epekto pa rin ng malakas na daloy ng ating amihan at salubungan nga ng ating eastern list na nagpapabuo ng shear line
kaya medyo malakas ang hangin din at may mga mataas na pag-alon na lumalagpas ng 1 meter ang taas. Yung mga medium sea crab siguro, medyo kaya-kaya pa nila ito. Pero sa mga maliliit talaga natin na mangingisda, medyo delikado pa po lumayag sa mga nabanggit ko sa extreme Northern Luzon. Diretso agad tayo sa lagay ng panahon sa bansa gamit ang ating active na real-time satellite imagery. Makikita sa ating infrared VIR responsible sa cloudiness ng himpapawid natin sa bansa. Makikita natin yung sea line, kitang-kita po, ayan po. Yung levels ng sea line, medyo bahagyang tumaas ito sa may extreme Northern Luzon. So, mas maapektuhan sila ng sea line dyan sa may bandang Babuyan Islands, Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at ilang bahagi ng Benguet, Baguio, Pangasinan, at dito naman sa may silangan ay bandang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Isabela, Kasiguran, Aurora, at ilang parte dyan sa may parting Baler, Aurora. So medyo widely po kasi ang sea line natin ngayong araw at yung mga kaulapan dyan magdudulot po pa ng mga kalat-karta pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin. Siyempre patuloy pa rin ang umiiral ang ating amihan dyan sa may Hilagang Luzon. Ayan, patuloy pa rin. So kaya ngayong maghapon nakakaramdam pa rin tayo ng cold breezy winds. Tuloy-tuloy na po yan hanggang Disyembre. Depende na lamang kung magkakaroon ng monsoon break. So far ay umiiral pa rin ito na nakakaramdam pa rin dito sa may Metro Manila. Pero mas epektibo ang lamig dyan sa may extreme Northern Luzon, lalo pa at umi-epekto pa ang shear line na magdudulot pa ng pag-ulan hanggang dyan sa nabanggit ko sa may Benguet at Pangasinan. Siyempre ay magkakaroon din ng mga ilang kalat-kata pag-ulan sa bahagi ng Zambales area hanggang Bataan nitong maghapon mga po. So take note yan ha. At mula dyan sa may Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Bulacan, so far ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon hanggang sa Metro Manila. Pero yung binanggit nga natin na expected pa rin na magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkilat nitong maghapon mga po. So ngayon medyo maaraw, pero presumably mamayang hapon ay expected may mga pagkulog at pagkidlat na ihiral mga folks. Mula dyan sa bandang Silangan, dyan sa may bandang Taytay hanggang dyan sa may bandang Baler, Aurora at Polillo Island sa Quezon Province, magkakaroon din ng mga ilang pagkulog at pagkilat na madadamay ang ilang parte ng Metro Manila, especially Quezon City, Taytay, Rizal at bandang Taguig area. Depende na lamang din sa amin sa Caloocan kung magpapang-abot gaya kahapon. So, isolated na lamang ito just in case mga folks. At mula sa bahagi ng Metro Manila, pababa ng ilang bahagi ng Calabarzon mula sa Batangas, Laguna area. Sa ngayon, magiging maalinsangan katamtaman ang lagay ng panahon pero expected kapareho sa Metro Manila. Magkakaroon din ng mga ilang pagkulog at pagkidlat nitong maghapon. So magdala rin ng payong hindi lang sa tinding sikat ng araw maging isolated rain showers. Typically, mga isolated rain showers ang mas iiral sa atin. Kasama na ang NCR mga folks hanggang dyan sa bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon area. Dahil medyo tumaas ng bahagya ang shear line, so mas madalas ay mga ilang katamtaman ang weather systems natin ngayong araw. Pero yung mga isolated rain showers at mga pagkulog at pagkidlat ay iniiral pa rin yan nitong maghapon mga folks. Lalo na sa hapon po at sa gabi. Sa Mimaropa, lalo na sa bahagi ng Palawan, mula Coron, Palawan hanggang Puerto Princesa, ayon sa ating Himawara 8 para sa mas malapitan, magiging ilang parte to mostly kauding iiral at mga isolated showers lang din ang iiral nitong maghapon. Sa ngayon, medyo mainit din ang sikat ng araw dyan. Makakaramdam din kayo ng katamtaman lagay ng panahon. So, isolated rain showers din na may ilang pagkidlat at pagkulog all the way hanggang buong Southern Luzon, Marinduque man yan, Romblon at Masbate. So, sa halos buong Southern Luzon, magiging katamtaman ng lagay ng panahon puro mga isolated showers po ang inaasahan nating maghapon sa buong Southern Luzon. Pagdating naman ng Visayas Region, dyan sa may kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region, magiging parte ito mostly cloudy ang iiral, pero typically mababa ang potentially ng heavy rain showers. Wala naman tayong nakikitaan sa ating heavy rain potential infrared. Halos wala po hanggang sa buong Visayas Region, dyan sa may kalurang bahagi. Typically, mga light to moderate showers ang maaaring ulanin dyan, just in case. Kabilang na ang Kalibo, Aklan, Panay, Iloilo, Bacolod, hanggang dyan sa may bandang Dumaguete area. Pero sa Central Visayas, mula sa may bandang Silangan ng San Carlos, sa may bandang Negros Region pa rin, kabilang na ang bandang Bacolod, Cadiz City, patawid na yan ng Cebu City at Bohol,
ay magiging katamtaman at maalinsangan po ang lagay ng panahon natin all the way hanggang sa may bandang Tacloban, dyan sa Biliran Island, Ormoc at Eastern Samar Region. Magiging maalinsangan po, mga ilang parte to mostly kaudi lang din ang iiral nitong ngayong araw. Pero magdating ng hapon, unang gabi ay expected din ang mga isolated. Naka-forecast pa rin ang mga 50-50 chance na uulanin sa buong bahagi ng Visayas Region. Pero pagdating naman ng Mindanao, so far, mula dyan sa may Surigao del Norte, magiging part nito musikaw ding iiral at mga aasahang mga pagkulog at pagkidlat. Maging sa bahagi ng buong Surigao del Norte at hanggang Surigao del Sur na po yan at Agusan del Sur, makakaranas po ng mga ilang kalat-katapag ulan, mga ilang moderate and some heavy rain showers. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha ngayong maghapon sa silangan ng Mindanao mga folks. So damay na ang buong Butuan area, pababa ng San Francisco Hinatuan hanggang Compostela Valley. Dahil sa umiiral po ng cluster ng kaulapan dito sa misilangan ng Mindanao na magdadala ng mga ilang moderate and heavy rain showers, asahan na matadamay unti-unti ang bahagi ng Davao Region. So paghandaan mga taga Davao City, ilang bahagi ng General Santos at Sarangani. Pero sa ngayon, ang Sorsogen area ay magiging katamtaman muna. Pero unti-unting sasalukuban yan ng mga part dito Musikaudi at asahan din ng mga ilang kalat-kalat at may mga posibleng moderate and some heavy rain showers. Depende sa magiging takbo o daloy ng cluster cloud na ito na kumikilos pa kanluran. So, epektibo na magkakaroon ng mga kalatatapag ulan at potentially na moderate and heavy rain showers sa buong bahagi ng Central Mindanao mula dyan sa may bandang Malay-Malay Bukidnon hanggang dyan sa may bandang Cotabato City kung magpapakabot at ilang bahagi ng BARMM area. Paghandaan po dahil sa kasalukuyan ay magiging katamtaman at magiging part dito mo si Cloudy ngayon ang umiiral ngayon dyan sa area ng BARM hanggang sa may Osami City hanggang sa papasok ng Zamboanga Peninsula, especially sa Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulo. Nakakaranas ngayon sila ng may ilang kalat-katapag ulan ng may ilang pagkidlat at pagkulog hanggang sa ilang bahagi ng Zamboanga del Norte at ilang parte ng Zamboanga del Sur. Expected sa maghapon na magiging humid pa rin ang lagay ng panahon na mga folks. At dyan sa bahagi ng BARM at Central Mindanao at ilang bahagi ng Cotabato, pero unti-unti mamaya maghapon ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-katapag ulan na may potentially heavy rain showers mga folks. Well, silipin naman natin ang lagay ng ating low pressure area na binabantayan gamit ang ating computer generated tropical cyclone sector mula sa infirmally mula sa Guam direkta ay makikita natin na dissolved na po itong si 93W. Kaya lang, pinalitan naman ito ni 94W. And as of 10:45 AM ay so far ang kanyang central air pressure nasa 1,009 hectopascals. So hindi pa masyado organisado ito at medyo mataas pa ang kanyang atmospheric pressure. Pero may mga ilang cluster na nakaulapan na namumuo ngayon dyan. Kung saan nakaposisyon itong si 93W, so more than 3,000 km pa rin ito. Pero sasasilangan ito ng Eastern Visayas sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kung gusto pa rin niyo malaman ang pinakadetalye, ay susukatin natin kung ano ang layo nitong C94W. Ayan, pinapakita ko sa inyo yung actual na pagsusukat. Mula Gian, Eastern Samar, ay ang distansya nito ay nasa layong 2,454 kilometers. Silangan dito ng Gian, Eastern Samar o Eastern Visayas sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So halos mas malapit ito sa may bandang Guam. Kung susukatin natin ang distansya mula Guam, ay nasa layo itong nasa 462 kilometers southeast ito ng Guam, yung pinaka-central area na itong C94W. Kung saan nanggaling din itong C93W mga folks. So hindi malamang dahilan kung bakit napalitan ito ng pangalan, bagamat kapareho lang din naman kung saan na-dissolve o dinisolve itong C93W ay hindi na natin ito maipapaliwanag. Dahil ito ay automated at hindi na natin control yung inilalabas ng ating tropical cyclone sector. Hindi natin control yan. Dahil automated kasi yan, nagkikilos, magpapalit, at gagalaw. Hindi na natin yan kontrolado mga folks. Gaya ng mga nakaraan nating mga analysis at mga nakaraang taon na may mga bagyo na kung saan dadaan ito, ay hindi natin yan makokontrol. Kung saan man yan papadpad o saan yan kikilos. Maaring sumunod yan sa mga ibang weather agencies o maaring hindi. Wala po tayong control. Dahil automated, mula yan sa system mismo ng infirmary na automatic na nagpa-plotting yan sa aking satellite monitoring na gawa ng inyong lingkod. And so far, malayo pa naman siya sa silangan ng bansa
At yun nga mahigit sa 2,400 kilometer ang layo nito mula sa silangan ng bansa. Pero ayon sa mga pinapakitang mga latest ensemble and computer forecast analysis, kung sisilipin natin ng actual sa ating global assessment monitoring, ayon sa ating global spectral model ay yung sirkulasyon nito ay posibleng kumilos pakanluran ito. Bagamat very shallow at disorganized ang ipinapakita ng sirkulasyon ito na kikilos pakanluran at maaaring pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin yung actual niya na approximate papasok ito by November 6 o November 7, 2023 ito papasok. According dito sa ating global spectral model natin ginagamit mula sa data feed mismo ni Japan Meteorological Agency. However, kung pagbabasa natin ang mean sea level pressure, itong posibleng C94W nito na ipinapakita, although stationary lamang, pero papasok nga ito ng bandang November 6 o November 7, 2023. At ayon dito ay pinapakitang kumikilos ito pakanluran, papalapit ito ng bandang Mindanao area. Ayan. Sa may bandang Agusan del Norte, Surigao del Norte ito lalapit. So, bagamat very disorganized pa ang forecast nito, pero maninaw namang by November 6 o November 7 ay ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So mananatili na natin obserbahan yan sa loob ng 55 to 120 hour period mga folks. So medyo mahaba-haba dahil napakabagal ang ikinikilos niya. At maging sa mga computer models, medyo may nakikitaan na tayo mula kay GFS. Ayun, namumuo siya sa may bandang southeast ng Guam. Probably ito ay C94W. Bagamat very disorganized pa rin na pinapakita pero bumababa ang atmospheric pressure niya hanggang 1001 hectopascals. So, posible pa rin na magkakaroon ng further development ito ayon kay GFS yan mga folks. Sa SMW naman, kung titingnan natin, medyo hindi masyado halata rito C94W. So, titingnan pa natin sa mga ilang oras kung magkakaroon pa ng significant development yan sa mga forecast ng computer models. Kay NABJAM naman, which is aggressive, ay makikita nating posibleng C94W nga ay kikilos pakanluran. Ayan po, namumuot at bumababa. Pero makikita ang atmospheric pressure niya ay stationary, naglalaro hanggang 1004 hectopascals. So may maliit na posibilidad ito maging isang tropical depression hanggang sa pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Inulit ko, approximate November 6 o November 7, 2023 po ito maaring pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility kung masusunod ang forecast track na ito folks at masusunod din ang mangyari sa realidad na ipinakita natin sa ating tropical cyclone monitoring ng ating tropical cyclone sector natin. So mahaba-haba pa, mga around 120 hours pa ang ating oobserbahan. Pero base sa mga computer models mula kay GFS at NABJAM ay medyo significant at pinapakita ang forecast track nito na maaaring kumilos ito pakanluran at pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring lumapit ito ng bandang Surigao del Norte. Pero dahil further forecast ito, maaari pa itong magbago anytime, so ating babantayan within 120 hour period. Pinapakita rin ng ibang agencies ng ICON at GEM ay ganoon din ang pinapakita, kikilos din ito pakanluran. So, 4 into 1 ay mukhang bahagyang mataas ang significant na ipinapakita ng mga forecast track na ito at mga computer models na itong C94W ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by November 6 o November 7 at may maliit na tsansang maging isang active low pressure area. However, titingnan pa rin natin sa mga susunod na araw mga folks, hindi muna natin bibigyan ito ng actual conclusion. Bagmat nagtutugma naman sa pinapakita ng mga computer models at computer simulations maging sa ating global spectral model. Bagamat wala pang kasiguruhan mga folks, ay dyan sa bahagi ng silangan ng Visayas at ng Mindanao ay paigtingin na po ang pagbabantay dito sa pinapakita nating potential na low pressure area sa ngayon na malayo pa naman. Agad na nating bantayan maigi ito dahil kung sakaling ito ay lumakas at mag-iisang ganap na active low pressure area o maging tropical depression, malamang ito na ay talagang magiging si kabayan na talaga mga folks. Dahil ilang beses na nagkaroon tayo ng low pressure area na pumasok ng ating par sa silangan ng bansa, hindi naman ito umaabot sa puntong maging si kabayan. So this time, baka nitong unang linggo ng November, maaari natin makonfirm ito hanggang sa susunod na linggo by this coming next week.
sa unang linggo ng November ay dito natin mako-confirm kung tuluyang magiging si kabayan ito within 120-hour period, mga folks. So, babantayin natin itong maigit. Magka-update tayo anytime, mga folks. At narito naman ating 2020 weather forecast para sa ikatlong araw ng November 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw ng November 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto ninyong malaman. Makikita ninyo dyan, mag-isang detalye ng mga tropical cyclone natin kung sakaling may mamumuo. Lagay ng ating space weather, sea surface temperature at anumang lagay ng mga bulkan natin sa bansa. Nandito na yan, all in one, sa aking webpage at maging sa astronomical events. At sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.